Well, mga kapupong, nakaranas ang Pilipinas ng pabago-bagong lagay ng panahon dulot ng iba't ibang umiiral na weather systems sa rehiyon. Maraming impormasyon ang kumalat sa social media tungkol sa umano'y 5 weather systems na sabay-sabay na nakaaapekto sa bansa. Gayunpaman, ayon sa isinagawang fact-check ng Philstar, ang naturang pahayag ay hindi accurate sapagkat hindi lahat ng mga sistemang ito ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o may direktang epekto sa Pilipinas. Bagamat may ilang namumuong sama ng panahon sa kanlurang bahagi ng Karagatang Pasipiko, ang pangunahing salik na nakaimpluwensya sa lagay ng panahon sa bansa ay ang Tropical Depression Maymay at ang pinalakas nitong Southwest Monsoon o Habagat. Ang Tropical Depression Maymay ay unang nagdulot ng pag-ulan at malalakas na hangin habang tumatawid sa hilagang bahagi ng Luzon. Habang ito ay unti-unting humihina at kumikilos palabas ng PAR patungo sa Philippine Sea, nanatili pa rin ang impluwensya nito sa bansa. Hindi man ito lumakas bilang isang malakas na bagyo, ang sirkulasyon nito ay nagpalakas sa habagat na siyang nagdala ng malawakang pag-ulan sa maraming bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Visayas. Dahil sa pinalakas na habagat, nakaranas ang ilang lalawigan ng tuloy-tuloy hanggang sa matinding pag-ulan. Nagdulot ito ng pagbaha sa mabababang lugar, pag-apaw ng ilang ilog, at panganib ng pagguho ng lupa sa mga bulubunduking komunidad. Pinayuhan ng mga autoridad ang publiko, lalo na ang mga nakatira sa mga lugar na madalas bahain o landslide prone, na maging mapagmatyag at sundin ang mga babala ng lokal na pamahalaan at ng pag-asa. Mahalaga rin ang patuloy na pagsubaybay sa mga weather bulletin upang makapaghanda sa anumang pagbabago sa lagay ng panahon. Kasabay nito, naging usap-usapan din ang balita tungkol sa Typhoon Kalmegi na nagdulot ng matinding pinsala sa Vietnam matapos itong dumaan sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, nagresulta ito sa malawakang pagbaha, pagkasira ng mga infrastruktura sa naturang bansa. Bagamat nagdulot ito ng pangamba sa ilang Pilipino, nilinaw ng mga ulat na ang bagyong ito ay wala ng direktang banta sa Pilipinas at ang pangunahing epekto nito ay naramdaman sa Vietnam. Ipinapakita nito na ang mga tropical cyclone ay maaaring magdulot ng iba't ibang antas ng epekto depende sa kanilang landas at lakas habang kumikilos sa rehiyon. Mahalagang maunawaan ng publiko ang pagkakaiba ng mga weather system na direktang nakaaapekto sa bansa at ng mga umiiral lamang sa mas malawak na bahagi ng kanlurang Pasipiko. Ang maling interpretasyon ng mga ulat, lalo na sa social media, ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pag-aalala. Dahil dito, mahalagang umasa lamang sa mga opisyal na impormasyon mula sa Pag-asa at sa mga mapagkakatiwalaang organisasyon ng balita upang magkaroon ng tama at napapanahong kaalaman tungkol sa lagay ng panahon. Well, mga kapupong, ang sitwasyon ng panahon sa Pilipinas sa panahong ito ay higit na naapektuhan ng natitirang impluwensya ng Tropical Depression Maymay at ng pinalakas nitong Southwest Monsoon. Bagamat unti-unti nang lumalayo ang bagyo mula sa bansa, nananatili ang posibilidad ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Dahil dito, kinakailangan pa ring maging handa ang publiko, makinig sa mga opisyal na abiso at magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat upang mabawasan ang panganib na dulot ng masamang panahon. Ang wastong impormasyon, maagap na paghahanda at pakikipagtulungan sa mga lokal na autoridad ang nananatiling pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng bawat mamamayan sa panahon ng kalamidad. Well, mga kapupong, naging sentro ng usapin ang pamamahala ng basura sa mga lokal na pamahalaan matapos ang pahayag ni Ombudsman Remulla hinggil sa umano'y laganap na katiwalian sa sektor ng solid waste management. Sa isang panayam, sinabi ni Remulla na ang garbage collection ang isa sa mga sektor na may pinakamaraming aligasyon ng korupsyon dahil sa malaking pondong inilalaan dito ng mga lokal na pamahalaan. Inilarawan pa niya ito bilang isa sa pinakamalalaking negosyo ng mga alkalde sa bansa at sinabing halos wala umanong eksepsyon. Nang tanungin kung may malaking pera sa pamamahala ng basura, diretsahan niyang sinagot na mayroon. Gayunman, kapansin-pansin ang kanyang naging pahayag na, baka sa Pasig lang ang matino. Ang simpleng pahayag na ito ay mabilis na umani ng atensyon dahil mistulang ibinukod niya ang Pasig City sa mga lokal na pamahalaang kanyang tinukoy na nahaharap sa mga aligasyon ng katiwalian sa waste management. Mahalaga ang naging pahayag ni Remulla dahil bilang ombudsman, siya ang pangunahing opisyal na may mandato na magsiyasat sa mga reklamo laban sa mga opisyal ng pamahalaan.
Bagamat hindi siya nagbanggit ng partikular na kaso o naglabas ng opisyal na deklarasyon na malinis ang Pasig City, ang kanyang komento ay nagpapakita ng positibong pananaw sa paraan ng pamamahala ng lungsod sa solid waste management. Nagbigay rin ito ng impresyon na ang Pasig ay may sistemang naiiba sa karaniwang issue ng korupsyon na iniuugnay sa sektor ng garbage collection. Ang pahayag ng Ombudsman ay maaaring iugnay sa iba't ibang programang ipinatutupad ng pamahalaang lungsod ng Pasig sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Vico Soto. Sa mga nakalipas na taon, naging pokus ng lungsod ang pagpapatupad ng mga programang nagsusulong ng transparency, pananagutan at mas epesyenteng paggamit ng pondo ng bayan. Kasabay nito ang pagpapaunlad ng mga proyektong naglalayong gawing mas makabago at mas napapanatili ang sistema ng pamamahala ng basura. Isa sa mga pinakabagong hakbang ng lungsod ay ang paggamit ng recycled plastic bilang pangunahing materyales sa pagtatayo ng mga pansamantalang pabahay. Noong Abril 2026, inanunsyo ng Pasig City ang plano nitong paramihin ang mga modular housing units na yari sa recycled plastic boards. Layunin ng proyekto na mabigyan ng pansamantalang tirahan ang mga pamilyang maaapektuhan ng mga proyektong pang-infrastruktura habang sabay na nababawasan ang dami ng plastic waste na napupunta sa mga tambakan. Ipinapakita ng proyektong ito na maaaring gawing kapaki-pakinabang na materyales ang mga plastic na dati ay itinuturing lamang na basura. Bukod dito, pinalakas din ng Pasig ang kapasidad nito sa pagre-recycle sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang makabagong recycling facility sa pakikipagtulungan sa United States Government at Green Ants Builders. Sa pasilidad na ito, ang mga plastic na mahirap ma-recycle ay ginagawang construction materials tulad ng hollow blocks, pavers at iba pang produktong maaaring magamit sa iba't ibang proyekto. Ang mga nabubulok namang basura ay pinoproseso upang maging compost, kaya mas kaunting basura ang dinadala sa mga landfill. Kasama rin sa mga programa ng lungsod ang paghikayat sa mga mamamayan na makilahok sa tamang paghihiwalay at pagre-recycle ng basura. Sa pamamagitan ng mga programang nagbibigay ng insentibo kapalit ng mga recyclable materials, mas maraming residente ang nahihikayat na maging aktibong katuwang ng pamahalaan sa pangangalaga sa kalikasan. Hindi lamang nito nababawasan ang basura, kundi napapalawak din ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng responsableng pamamahala ng mga recyclable na materyales. Pero mga kapopong, ipinakikita ng mga programa ng Pasig City na ang epektibong pamamahala ng basura ay hindi lamang tungkol sa pangongolekta at pagtatapon ng basura. Sa pamamagitan ng mga proyektong nakatuon sa recycling, circular economy at paggamit ng basura bilang mapagkukunan ng mga bagong produkto at pabahay, na ipapakita ng lungsod na maaring pagsabayin ang mabuting pamamahala, pangangalaga sa kalikasan at kapakanan ng mga mamamayan. Ang mga inisyatibong ito ang nagbibigay ng mas malawak na konteksto kung bakit naging kapansin-pansin ang naging pahayag ni Ombudsman Remulla tungkol sa Pasig City.